Ang mga Pilipino ay mayayaman sa mga sinaunang paniniwala at mga pamahiin na hanggang ngayon ay sinusunod pa rin ng karamihan sa atin. Bagamat walang kaakibat na ebidensya ang nagpapatunay sa mga ito, ito ay ginagawa pa din natin bilang respeto sa mga minana nating paniniwala sa ating mga ninuno. At dahil dyan, pagkatapos nating talakayin ang mga pamahiin sa kasal, ay itatampok naman ngayon ang mga paniniwala at pamahiin tungkol sa mga buntis at pagdadalang tao. Sa dinami-dami ng pamahiin ay hindi malabo na magkaroon tayo ng paniniwala na ginagawang pamantayan kapag mayroong buntis. Base sa sinaunang pamumuhay noong unang panahon, bago pa tayo sakupin ng modernisasyon, ay talagang napakahirap noon at napakamahal ang pagpapakonsulta sa mga ospital at doktor. Kaya gumawa ang ating mga ninuno ng mga paniniwala na magiging base at alternatibong pag-aalaga sa isang buntis. At eto na nga ang mga matatandang pamahiin. Pero bago ang lahat ay pwede ba akong makahingi ng likes, share at subscribe para sa mas marami pang kwento. Ang ika-una ay ang pamahiin tungkol sa mga kinakain ng isang buntis. Kung ang isang buntis ay laging nakain ng tsokolate, ay magiging maitim ang kanyang sanggol na isisilang. Kung mahilig naman ito sa gatas habang nagbubuntis pa lamang ay magiging maputi ang sanggol na isisilang nito. Bago pala ang lahat, may tinatawag ang mga matatanda na paglilihi ng isang buntis. Ito ay isang kondisyon kung saan hindi normal ang pagkahumaling nito sa isang bagay, pagkain, lugar at kahit pa na tao. Halimbawa nito ay ang pagkahumaling ng mga buntis sa maaasim kagaya ng mangga. Ito ay tinatawag na paglilihi. Ang ikalawa ay bawal magsuot ng kwintas sapagkat ang mga alahas na isinusuotin sa leeg, ayon sa pamahiin, ay magdudulot ng pagpulupot ng pusod ng sanggol sa kanyang leeg habang ito ay nasa sinapupunan pa lamang. Ito ay talaga namang nakakapangamba sa isang babaeng nagdadalang tao dahil sa panganib na maiidulot nito sa kanyang anak, kaya kahit walang malinaw na ebidensya o hindi napapatunayan ng sayantipiko, ito ay mahigpit nilang sinusunod. Ang ikatlo ay bawal punta sa lami o burol ang isang babaeng nagdadalang tao sapagkat ayon sa pamahiin at matandang paniniwala na ang isang espiritu sa lami o burol ay naghahanap ng makakasama sa kanilang buhay at ang pinakamadali nitong makukuha ay ang mga sanggol sa sinapupunan ng isang ina. Ang isa namang paniniwala kaya bawal pumunta sa burol ang isang babaeng buntis ay dahil inilalapit daw ng buntis na babae ang sanggol sa kanyang sinapupunan sa mga patay o sa kamatayan, kaya kapag siya ay nanganak, ay maaari ding patay ang kanyang iluluwal na sanggol. Ang ikaapat ay ang pagkain ng kambal na saging o kahit na anong pagkain. Ayon sa mga matatandang paniniwala at pamahiin, ang pagkain ng isang buntis ng mga kambal na pagkain kagaya ng saging ay magiging dahilang para siya ay magkaroon din ng kambal na anak. Kung kaya kapag gusto mo daw ng kambal na anak ay dapat mong kainin ang mga ito, pero kung ayaw mo naman dapat mong iwasan ang ganitong pagkain. Ang ikalima ay ang pamahiin na bawal o huwag mauupo sa hagdanan ang isang babaeng nagdadalang tao sapagkat ito ay mahihirapang manganak. Halos katulad nito ang pamahiin na bawal umistambe ang isang buntis sa pintuan. Bagamat walang matibay na ebidensya ang nagpapatunay sa ganitong pamahiin, ay ninanais lamang ipahiwatig ng pamahiin na ito na mag-ingat ang isang buntis sa pag-akyat o pagbaba sa hagdanan. Ang ika-anim ay ang pamahiin na magiging kamukha ng isang sanggol ang tao na paglilihian ng kanyang ina. Ang pagkalihi ng isang buntis sa isang tao ay maaaring pagkagalit o pagkasaya nito palagi sa tuwing nakikita ang taong kanyang pinaglilihian. At pwede ding pagkalungkot, pagkagalit, o pagkairita ng isang buntis sa taong kanyang pinaglilihian. Ang ikapitong pamahiin naman ay ang paniniwala na bawal o huwag gagawin sa isang buntis ay ang hakbangan ang mga ito habang natutulog. Dahil kung ito ay iyong gagawin ay ikaw ang paglilihian ng buntis na iyong hinakbangan. At pinaniniwalaan din naman na kapag ikaw ang nahakbangan ng isang buntis ay ikaw ang magkakaroon ng sintomas na paglilihi. Marahil pinapahiwatig lamang ng pamahiin na ito na delikado ang paghakbang sa isang buntis, sapagkat maaari mong may apakan o masipa ang kanyang tiyan na maaaring magdulot ng hindi maganda sa pagdadalang tao ng isang ina. Ang ikawalo ay ang pamahiin na bawal at huwag gamitin ang platong ginamit ng isang buntis sapagkat ang taong gagamit nito ay magiging isang antukin.
Pero ang tunay na dahilan nito ay dapat lamang na nakabukod ang mga gamit ng babaeng buntis sa pagkain para maiwasan na mahawan siya ng anumang sakit na maaaring makaapekto ng hindi maganda sa kanya at sa sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ang ika-9 naman ay ang pamahiin na paglaway sa tiyan ng isang buntis kung ito ay nasa ibang lugar. Pinaniniwalaan ng matatanda, at hanggang sa ngayon ay nakikita kong ginagawa pa din ng ilan, na kapag ang isang buntis ay pumunta o pumasyal sa ibang lugar, ay dapat na palawayin ang tiyan nito sa matatandang nakatira sa lugar na pinuntahan niya sapagkat ito makakaiwas sa isang buntis na mabati o pagkatuwaan ng mga masamang espiritu o nilalang na hindi natin nakikita. Ginagawa din ito upang hindi daw sumakit ang tiyan ng isang buntis pagka-uwi nito. Ang ika-10 na pamahiin ay ang bawal na pagliligo ng isang buntis pagsapit ng gabi. Sapagkat kung ang isang buntis ay maliligo sa gabi, ay maaaring lamigin ang kanyang anak, at maging sanhi ng problema nito habang nagbubuntis. Ito ay matandang paniniwala na sa sobrang luma ay kahit napatunayan ng mga eksperto na walang katotohanan, ay pilit pa ring sinusunod at pinaniniwalaan. Ang ika-11 ay ang pamahiin o paniniwala na bawal kumain ng talong ang isang buntis. Sapagkat kung kakain siya nito, ay magiging kulay talong din ang magiging kulay ng sanggol na kanyang ipapanganak. Ayon naman sa ibang bersyon ay maaaring maging iyakin ng isang sanggol na ipapanganak kung ang kanyang ina ay kumain ng talong sa pagbubuntis pa lamang nito. Ang ika-12 ay ang pamahiin o paniniwala na bawal kumain ng isang babaeng nagdadalang tao ng isang sariwang itlog. Sapagkat pinaniniwalaan ng matatanda na ito ay magdudulot ng maagang panganganak ng isang buntis. Ang ika-13 naman ay ang pamahiin at paniniwala ng matatanda na pagsabit at pagsaboy ng bawang at asin sa bintana at pintuan ng kwartong tinutulugan ng isang babaeng buntis. Dahil pinaniniwalaan na makakatulong ito para itaboy o layuan ang isang buntis ng mga masasamang elemento. Dahil ang sanggol na nasa sinapupunan ng isang nagdadalang tao ay gustong-gustong pagkatuwaan ng mga masasamang elemento o kaya naman ay paboritong pagkain ng mga tiktik o aswang. Ang ika-14 ay ang pamahiin at paniniwala na bawal kuhanan ng litrato ang isang buntis. Sapagkat magiging sanhi ito upang mahirapan o magkaroon ng problema sa panganganak ng isang buntis. Subalit sa panahon ngayon, dahil na rin sa modernisasyon, ay bibihira o halos wala ng ina o buntis ang sumusunod sa pamahiin nito. At imbis na iwasan ay ikinasisya nila ang pagkuha ng litrato sa kanila habang sila ay nagdadalang tao. Ang ika-15 naman na pamaniin at paniniwala ay ang bawal uminom ang mga babaeng buntis ng soft drinks, sa kadahilanang ang sanggol na kanilang isisilang ay lalaking makulit at bastos. Bagamat hindi alam kung saan o kanino nanggaling ang pamahiin na ito. Talagang mahigpit na ipinagbabawal ng mga doktor ang pag-inom ng mga nagdadalang tao ng soft drinks dahil maaaring makasama o makaapekto ito sa sanggol na nasa loob ng kanilang sinapupunan. Ang pinakahuli sa ating listahan ay ang pamahiin at paniniwala na ang pagbabawal sa mga buntis na magkulay cutex ng kanilang kuko. Sapagkat pinaniniwalaan na ang kanilang magiging anak o ang sanggol na kanilang iluluwal ay magkakaroon ng maiikling kuko o hindi naman kaya ay magiging matagal ang pagtubo ng mga kuko nito. Pero kung maaari ay pinapaiwasan din ito ng mga doktor at eksperto sapagkat ang kemikal na gamit sa pangkulay ng kuko ay makakasama sa katawan lalo na sa isang buntis. Walang nakakaalam kung saan nga ba nakuha ang ganitong mga paniniwala. Kung minsan ay dumating pa sa punto na pagkukumpara ang mga makalumang paniniwala at mga makabagong paniniwala. Ganun pa man ay iisa lang naman ang punto ng mga ganitong paniniwala at mga paniniwala at pag-aaral ng mga eksperto. Iyong ay ang maprotektahan, maalagaan at masigurong maayos ang kalusugan ng isang nagdadalang tao at ng sanggol na nasa loob ng sinapupunan nito hanggang sa siya ay manganak. Ginawa ko ang video na ito upang makatulong at makapagbigay ng kaalaman para sa mga ina na nagdadalang tao. Maraming salamat sa panunood.